ng pagbabalik. Samantala, may nabisong mga umano'y smuggled na sibuyas ang Department of Agriculture sa Paco Market sa Maynila. Kuha tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, 4 na pwesto sa Paco Market sa Maynila ang hinihinalang nagbebenta ng smuggled na sibuyas. Malalaki at mahikinis ang balat nito kumpara sa lokal na sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, dadaan daw ito sa pagsusuri para malaman kung ligtas pa bang kainin. Iimbestigahan din daw ito at papadalhan daw ng show cause order ang mga nagtitinda. Paliwanag ng mga nagtitinda, hinango lang daw nila ito at hindi nila alam na smuggled ang mga produkto. Ang iba namang namimili, nagulat na malamang smuggled kaya hindi na raw muna sila bibili sa susunod. Samantala, naglalaro naman sa 380 hanggang 430 pesos ang kada kilo ng baboy sa Paco Market. Ayon sa DA, mas mababa pa raw ito kumpara sa ibang pamilihan na umaabot sa 490 pesos ang kilo ng baboy. Gayunpaman, magtatakda ng MSRP sa imported na baboy o frozen pork. Kapag ginawa raw ito, makikita ng mga nagbebenta ng sariwang baboy na ibabari ng kanilang presyo. Pag-uusapan pa raw kung magkano ang itatakdang SRP. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Hindi nagpatinag si Senador Bato de la Rosa sa mga kumukondina sa kanyang shinare na video ng mga estudyante na tutol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang video nilikha gamit ang artificial intelligence. Narito po ang aking report. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner, and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news.
Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip. Dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! Tuloy pa rin ang skills training ng top 20 ng Sparkle Campus Cutie. Palaban at top of the industry ang naging mentors nila. Hinubog ang skills nila sa public relations kasama ang King of Talk himself na si Tito Boy Abunda. Sumalang din sila sa workshop with acting queen mentor na si Ana Feleo at comedy workshop kasama ang kapuso actor-comedian na si Paulo Contis. Saksi ang inyong kumare sa pinagdaanan nilang sketches para mahubog ang kanilang humor at wit. Para full package ang susunod na Campus Crush ng Bayan, nagkaroon din sila ng modeling, grooming, dancing at voice lessons. Subaybayan ang journey nila sa YouTube at Facebook page ng Sparkle GMA Artist Center. Misinformation, disinformation at malinformation. Yan ang paglalarawan ng Philippine Navy sa pahayag ng China na sinabayan ng kanilang Navy and Joint Patrol ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea. Gate ng Philippine Navy, walang coordinated patrols ng China ang namataan. Bumuntot lang daw ang Jiangkai-class frigate ng China sa mga barko ng Pilipinas at Japan. Habang nasa Sabina Shoal at Baho de Masinloc daw ang mga dati ng karaniwang dami ng Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Ibinahagi sa inyong mare ng ilang cast members ng revenge drama series na Beauty Empire ang insights tungkol sa kanilang role na relate sila in real life. May mga times na mapapagod ka eh. Kasi no matter how much you plan to do something, ganyan. And sobrang hirap nun para makuha. Mapapagod ka talaga. So, pamilya talaga yung pagkukunan mo ng lakas. Sila talaga yung magiging inspirasyon mo. There is a side of me that is sweet. But, syempre palaban po tayo dapat sa buhay. And dun din naman ako nakaka-relate sa karakter ni Shari. May mga layers si Velma na I can relate to. Like, gagawin mong lahat para sa pamilya mo, gagawin mong lahat para sa pag-ibig. Pag-asawa mo na. Pag boyfriend, medyo mag-iwan ka para sa sarili mo. Kinukot siya. Nitong Lunes, nagsimula na ang pinakamagandang laban na napapanood na sa streaming platform na View Philippines, ang Beauty Empire. Si Barbie ang gumaganap na Noreen Alfonso, si Kailin Alcantara naman si Shari De Jesus at si Rufa Gutierrez naman ang gumaganap na si Velma Imperial. Sa July 7, mapapanood naman sa GMA ang Beauty Empire. Present din sa MediaCon ng Beauty Empire ang ilang cast gaya ni Sam Concepcion, Che Bomin, Sid Lucero, Chai Fonacher, Isay Alvarez, Gabi Padilla at marami pang iba. Full force rin ang support ng executives ng GMA, Creation Studios at View Philippines. Kasama po ang Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite sa mga eskwelahan sa bansa na kulang ang classrooms. Ang halos 2,000 estudyante roon nagsisiksikan sa 2 standardized na classroom at 6 na makeshift classroom o yung mga hindi permanenteng estruktura. Sa sobrang sikip nga po ay nahihirapan ng gumalaw ang mga estudyante at guro. May 2 school building na sinimulang itayo mula noong 2023 pero walang nakalagay na petsa kung kailan naman ito matatapos. Kulang-kulang din daw ang mga guro. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, kumukuha na sila ng dagdag na guro para matugunan ang kakulangan. Kaugnay naman sa kakulangan ng classroom, sinabi ni Angara na hindi raw sila inabisuhan tungkol sa relocation ng ilang pamilya mula sa Metro Manila. Kaya,
Hindi anya nakapaghanda ang DepEd sa 900% na pagdami ng enrollee sa NAIC. Problema naman daw sa pribadong may-ari ng lupa ang dahilan kung bakit hindi nakapagtayo ang DepEd ng mas maraming classrooms. Sa ngayon, hinahati ang mga estudyante ng Kalubkob Elementary School sa 3 shift habang kulang pa ang classrooms. Makikita ang isang bus na papaliko sa U-turn slot sa isang highway sa Barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo. Maya-maya, sumulpot ang humaharurot na AUV at sumalpok sa likod ng bus. Wasak ang harapan ng sasakyan pati ang likurang bahagi ng bus. Ligtas naman ang driver ng AUV at sa kanyang pasahero na iahatid sana sa airport. Ayon sa pulisya, posibleng hindi napansin ng AUV driver na liliko ang bus kaya sila nabangga. Walang pahayag ang mga sangkot sa insidente.